Isa sa pinakamalaking pagbabago ngayon sa Lakers ang bagong papel ni LeBron sa koponan. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa NBA, sanay ang lahat na si LeBron ang pangunahing scorer at leader ng opensa. Pero ngayon kasama niya na sila Luka at Austin Reeves, unti-unting nagbabago ang kanyang role sa team. Sa panalo ng Lakers laban sa Chicago Bulls, 142-130, si Luka ang nanguna sa scoring matapos umiscore ng 51 points. Si Austin Reeves naman ay nagdagdag ng 30 points, habang si DeAndre Ayton ay may 23 points. Samantala, si LeBron ay nagtala ng 18 points, 7 rebound at 7 assists. Kapansin-pansin din ang 13 shot lamang ang kanyang tinira sa laro. Mas kaunti kumpara sa karamihan ng starters. Ayon kay Coach JJ Redick, maganda pa rin ang naging contribution ni LeBron dahil ginawa niya ang mga bagay na kailangan ng team para manalo. Sa edad na 41, solid pa rin ang performance ni LeBron na may average na mahigit 21 points at 7 assists per game. Pero ipinapakita ng mga numero na mas nagiging epektibo ang opensa kapag sina Luka at Reeves ang pangunahing umahawak ng bola. Sa katunayan, kapag wala si LeBron at sina Luka at Reeves lamang ang nasa lineup, may 10 panalo at 2 talo ang Lakers at mas mataas ang kanilang offensive rating. Kapag kasama naman si LeBron, bumababa ang efficiency ng team dahil pare-pareho silang ball dominant players at hindi rin kilala bilang elite defenders. Dahil dito nagkaroon ng pag-uusap sina JJ Redick at LeBron tungkol sa pagbabago ng kanyang role sa team. Sa bagong setup, mas nagsiset na ng screen si LeBron, tumutulong sa rebounding at depensa at nagpapacilitate ng bola habang hinahayaan niya sila Luka at Reeves na maging pangunahing scorer. Sa laban kontra Bulls, hindi pa nga siya tumira ng kahit isang attempt sa first quarter at mas pinili niyang ipasa ang bola sa mga kakampi. Ayon kay Austin Reeves, isa si LeBron sa pinakamatalinong manlalaro sa kasaysayan ng basketball at kaya niyang mag-adjust kung ano ang kailangan ng team. Para kay LeBron, malinaw ang kanyang pananaw. Mas mahalaga ang panalo ng team kaysa sa personal na numero. Handa siya magsakripisyo at baguhin ang kanyang role kung iyon ang makakatulong para manalo ang Lakers. Sa ngayon, hawak ng Lakers ang ikatlong pwesto sa Western Conference at may magandang tsansa sa playoffs. Pero para mas lumakas ang kanilang tsansa, kailangan tanggapin ni LeBron ang bagong role sa team. Ang suportahan sina Luka at Austin Reeves habang ginagawa ang lahat ng maliliit na bagay para sa tagumpay ng team. Samantala, makakapaldo na si Zion Williamson matapos makapaglaro ng 51 games ngayong season. Dahil dito, mas lumaki ang siguradong sahod na matatanggap niya sa 2026-27 season. Mula sa dating 16 million, naging 25 million na ito. May 5 taong maximum contract si Zion sa New Orleans Pelicans na pinirmahan niya noong 2022. Pero ang huling 3 taon ng kontrata ay may mga kondisyon. Kailangan niya makalaro ng sapat na games at pumasa sa weight check bago niya makuha ang buong sahod. Bago magsimula ang 2025-26 season, wala pa siyang siguradong sahod para sa 2026-27. Pero nang umabot siya sa 40 games noong February, naging sigurado ang 40% ng sahod niya, nakatumbas ng 17 million. Ngayon, naka 51 games na siya, nadagdagan pa ito at umabot sa 25 million ang siguradong sahod para sa susunod na season. At kapag umabot naman siya ng 61 games ngayong season, madadagdagan pa ulit ito na aabot ng 37 million ang makukuha niyang sahod. Ang natitirang 20% naman ay nakadepende sa kanyang timbang. Kailangan manatili itong mas mababa sa 295 pounds. Sa kasalukuyang season bago ang laban nila sa Houston Rockets, Zion ay may average sa 21 points, 6 rebound at 3 assists per game.